Guys, magandang hapon. Hapon na. Labas tayo. Ito guys yung boots dala ko. Punta tayo sa malapit na shop sa amin. Ang cute ng dalawang bata. Palinisan ko. Ito kasi si Bay na naglilinis o gumagawa ng mga sapatos. Wala siya dyan. Hindi ko ba alam kung binenta na nila yan. Kasi ganyan sila dito pag binenta nila. Ayan sila. Ang cute nila oh. Ayan. Ang cute nila. Tapos punta tayo dito. Sakay Day, yung kaibigan ni Walang lamig. Malamig guys, mali ata yung nasuot kong pang talaga, iba na talaga pag nag-iedad na tayo. May delivery na oh, sag. Mga sag ni Didi. Ito na yung delivery time, fresh talaga yung mga sag. Ayan oh. Delivery. Kasi itong oras na to delivery. Punta tayo doon kay Day. Dahil kukuhanin ko yung pina-repair natin damit. Ay, sarado. Yung sapatusan, sarado, oh. May encel. Diretso lang tayo doon. Namaskar! Dito ako sa kaibigan ni Puwa. Hindi ka China? China? Ah. Kailan? Wala pa daw, hindi pa daw tapos. Teka lang, guys. Sabi ko kailan, kasi sabi niya nung last Sabado. Yan. Yo, मलाई बुझाउनु त मैले राम्रोसँग बुझेको छैन यो. Ito guys, kwento ko mamaya sa inyo. Nasunog kasi ito eh. Ito. यो भयो यता र यो. Hindi pa niya pala na Yan yung nasunog guys, na kumain kami sa Japanese restaurant. Sidio, hindi pa niya pala nagawa. Aileen? आज हाम्रो स्कुलको ड्रेस छ 2 दिन. Okay. 2 दिन. After 2 days? 3 दिन. Oh, no problem. Okay, Day. Daday ay? Bye-bye. So, ayun guys, hindi pa niya natapos. Sige lang, hindi man ako nagmamadali. Pero kasi busy siya kasi nga bago mag-tihard din ala natin doon. Si Riley, di bakit wala na dito? Yung binibilahan ko ng baka nire-repair nila yung shop nila. So ito yung shop na binibilan natin ng isda. Baka nire-repair nila ito. Baka repair. So ayun guys, hindi pa nila ni kuya no. Sige lang, after 3 days daw. Baka kasi marami siyang ginagawa. Mabuti yun, makapaglakad-lakad tayo. Bala ko uminom doon ng coconut juice. Kasi kanina pumunta ako, wala. Labit-bit ko na naman yung boots ko. Sarado man sila. Punta tayo dun guys. Inom tayo ng coconut. Nandito na ako sa bahay. Kasi guys, alam nyo ba yung kwento? Lang guys na pindot. Alam nyo yung kwento ng damit na yun? Kung napanood nyo, may video po ako na kumain kami sa Japanese restaurant. Isa yun sa pinaka masasabi kong pricey na Japanese restaurant dito sa Kathmandu ay ang Hokkaido po. Which is napakasarap po ng mga foods nila. Na Japanese foods po nila, napakasarap po talaga. Nung time na yon medyo may kalamigan din. So it's been like mag 1 year na rin guys So may mga heater kasi sila na nilalagay guys beside sa mga table. Yung kanilang heater guys, parang may gas. May gas siya sa likod nun. So may apoy. Hindi ko guys alam na yung damit ko. Siguro, yung yung parang konti na tila sa sobrang init, naka-boots pa ako guys. Mabuti na lang yung boots, hindi nasunog. Kung hindi guys, nagpapakyut ako upo doon, baka naging apoy na guys yung aking sinusuot. Kasi syempre, rubber pa yung boots. Tapos yung damit, diba, nasunog talaga. At nung nasunog talaga guys, dito pa guys, nung nakita ko guys, parang nadismaya talaga ako ba guys. Kasi gustong-gusto ko talaga yung damit na yun, yung kanyang tela, yung kanyang design. Kaya lagi ko yun sinusuot. Sinusuot ko talaga yun. Siyempre, imported pa yun. Galing pa yun kay Ate Japan, guys. Kaya ganun ako, maingat ako sa gamit. Kaya nung time na yun, parang na-disappoint ako. Kaya sabi ko kay Deepak, nung nakita ko nung time na yun, oh my God, what happened to my dress? Sabi ko kay Deepak, to my clothes. Yung reaction ng asawa ko, guys, natawa na lang talaga siya ba? At yung waiter, gusto ko talaga magalit that time. Pero kasi, parang ako mismo, parang naging comedy ba? Kasi nga, ang ganda ng pag-upo ko doon, guys. Nagpapasosyal tayo doon kahit pa paano.
ano, 'di ba? Kasi paminsan-minsan lang. Tapos ganun mangyari sa sinusuot ko, guys. Nasunog siya. So parang talagang nadismaya ako. So ito namang si Kuya, dinala ko yun sa kanya before patihar. Pumunta kami, sabi niya sa akin after tihar. Nung after tihar naman, pumunta ako, wala pa daw. So sabi niya Saturday, which is kahapon. So kahapon, di ako doon nakapunta dahil nga busy tayo. Then ngayon, pumunta ako doon, excited pa naman ako. But anyway, okay lang yun kasi hindi naman ako nagmamadali and wala naman tayong pupuntahan or hindi ko naman kailangan na suotin. Kumbaga, hindi naman siya required na yan talaga yung mga susuotin ko. Kumbaga, talagang pina-repair ko siya kasi matagal ko na siya gustong ipa-repair. Tingnan nyo guys, yung kapitbahay namin, kanina pa yan silang umaga dyan sa kanilang rooftop. Nakikita nyo ba dyan? Kung may makikita kayo, nagpapaypay sila ng kanilang mga palay. Yan. Ginaganyan pala guys, no? Yan. Ilan sila niyan? 4? O 4 nga sila. Kita nyo guys? Diyan sa rooftop na yan. Ayan, sa pinaka-rooftop. Oh, nag-ano siya ng palay nila. Oh. Yan. Or baka nagbayad lang yung may-ari na yan para mag-ano sila. Magpagawa sila ng ganyan. So, ay kagabi pala guys, natawa ako kay Johan. Sabi ni Johan sa akin, Mama, nag-attend ka ba ng training? How to be a good mom? Sabi niya sa akin. Sabi ko, why? I'm not a good mom? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, no. Sabi niya kasi you're very caring, Mama. Sabi niya, and you are very good mother. Sabi niya sa akin. Sabi ko, wow, parang natouch ako sa anak ko. So sabi niya sa akin, did you attend any training for that to become a good mother? Sabi niya sa akin. Sabi ko, no. Sabi ko, Mama Mila and Papa Anting taught us how to become a good parent someday, or how to be a good mother to our children if we have a family. Siyempre, mag-i-start yan guys sa ating mga magulang kung paano tayo pinalaki, makikita natin yon, yung ganun ba. So, siyempre, hindi yun na kailangan ng training ang pagiging isang mabuting nanay guys. Diba? Naniniwala kayo? Naniniwala ako guys. Kasi sa ano yun talaga sa kada nanay yun. And sabi ko naman kay Johan na lahat naman ng nanay, anak, lahat gagawin para sa mga anak nila. Yun ang sabi ko kay Johan. At ang mga nanay, hindi yan nag-undergo ng training anak para lang maging mabuti silang nanay. Sabi ko kay Johan. Ikaw nga, di ba, lagi ko sinasabi na anak, someday na magkaroon ka na ng sarili mong family or asawa mo, syempre mahalin mo naman talaga sila and alagaan mo and be responsible. Kasi sinasabihan ko si Johan minsan. Kasi alam nyo sa age niya kasi syempre binata na siya guys, and of course kailangan niya nang malaman pa kung ano-ano kasi minsan totoo yun, no, yung sabi ng boss ko na Indian before na Mila, pag may anak ka na, mayroon siya mga question sa'yo na ikaw mismo, hindi mo alam kung saan mo hanapin yung mga sagot na yun. Yun ang sabi niya sa akin, guys. So, ayun, yun ang sabi niya sa akin. So, kaya ngayon na may anak na ako, parang na-realize ko yung sinasabi niya na someday, Mila, pag may anak ka na, marami siyang itatanong sa'yo na hindi mo alam kung saan mo hagilapin yung mga sagot na yun, which is totoo yun. So, ayun guys, na-share ko lang sa inyo dahil na parang natawa ako kagabi na sinasabi niya na nag-undergo daw ako sa training kasi nagulat din ako sa sinasabi niya. Guys, kukuhanin ko yung mga laban ko kasi alam niyo naman na lumalamig na yung damit natin mamaya magmumoy. Ayun pala guys, masasabihin ako sa inyo na I hope naririnig nyo ako and clear naman. So, ay, ang lamig! May jacket ako dito. Saan yung down jacket natin dito? Nilabahan ko ata. Ayun guys, naimbitahan po tayo ng isang Filipina po na ikakasal po siya, pero hindi po siya ikakasal sa Kathmandu. Ikakasal po siya sa Biratnagar. Medyo malayo po dito ang Biratnagar. So, I think pag airplane, medyo mabilis lang. So, ngayon, imbitahan niya tayo. And wishing maka-attend tayo, no? Kasi syempre, naimbitahan niya tayo and at least kahit paano, naisipan niya ma-invite tayo yun sa kanyang big day. Thank you, sis! Hindi ko alam kung anong ng vlog ko and hindi ko alam kung alam niya nagbablog ako. Nag-met lang kami first time. Hindi man kami na-introduce pero nakita lang ba kami. Nag-send siya sa akin ng FB request. Ako naman kahit sino magsisend, ina-add ko. Lalong-lalo alam ko ang asawa ay Nepalese din. So alam niyo yun, nakakatuwa yung ganun. And then, ayun, tingnan natin. And bali 4 days doon. Malamig talaga. Saan na yung jacket ko dito? Guys, nilabhan ko yun. Ay, ambot saan na ba yun? Hindi ako nagdala. Malamig. Kuha kaya muna ako. Wala dito.
Wala dito guys, and windy. Kailangan natin kuhanin. Sandali muna guys, bababa muna. Nakuha na ako. Yan, at least okay. In-invite niya ako 4 days daw doon. Sa 19, aalis yung mga Filipina mom ng Kathmandu. Si Chai kasama din kasi nag-usap din kami ni Chai. So, by van po, travel. Malayo talaga yun. So, hindi ko lang alam guys kung makakasama tayo, pero I will try my very very best. Kaso lang kasi alam nyo naman birthday kami in 23 yung balik dito. So, magbe-birthday kasi kami guys sa 24, birthday na namin ni Johan. So, ayun. Pero hindi ko pa naman nasabi kay sis dahil nga hindi niya rin alam siguro na magbe-birthday kami. Pero in case man, maintindihan niya yun. But anyway, at least thank you so much sis na isa po ako sa naimbitahan mo sa iyong big day. With regards pala yan sa mga kasal-kasal guys, kaming mga Filipina, 4 kami that time, nag-usap-usap kami patungkol sa sa magiging future ng mga anak namin. Kung naalala nyo, nag-attend tayo ng birthday ng anak ni Sis Arlene, yung sa Alsop family guys na vlog ko. So, nag-attend tayo. Hindi maiwasan naming mga Filipina ma'am na may mga anak na, kasi yung mga anak namin pare-parehong edad. So, almost same age ang mga anak namin. And isa and dalawa, yung ganon. So, nag-usap-usap kami na what if magkaroon sila ng relationship someday. Dahil syempre nandyan sila sa age, di ba? So, payag ba kami kung anong lahi o ano ang magiging kumbaga sitwasyon nila in the future, arranged married ba? Kasi syempre nandito kami sa Nepal, hindi natin masasabi, 'di ba? Arranged married ba yung mangyayari sa kanila or sila mismo? Depende sa kanila kung anong gusto nila. Haharangin ba namin o papayag ba kami o ano? So ako nagbigay din ako ng opinion ko, nasabi ko para sa akin kung saan maligaya yung anak ko, susuportahan ko. Katulad sa amin ng tatay niya, na maligaya kami sa aming relasyon, nagmahalan kami, pinaglaban ako ni Deepak. Ganon din ako, kumbaga mas pinili ko siya, mas pinili ko yung buhay dito, compare sa Pilipinas. And I think wala ako may pinagsisihan, sabi kong ganon. So siguro, nun din para sa anak ko, kung anong gusto niya sa buhay, suportahan namin siya. Kung ano man ang gusto niya sa isang relasyon, love marriage, kung masaya siya, kung ano man ang lahi ang gusto niya mapangasawa, go! Hindi namin siya pipilitin, hindi namin haharangin yung kagustuhan niya sa buhay kung saan siya masaya. Suportahan namin. So, same din guys sa mga nakausap kong Filipina kasi nag-share kami ng aming mga sentiments. Alam niyo yun, sentimento namin bilang nanay at asawa namin is mga Nepalese. Siyempre, hindi yun ma-avoid na pag-usapan namin kasi natural lang yun siguro, ano? Dahil nga, nandito kami sa Nepal. Maganda din sa pakiramdam na bilang mga nanay o mami dito na nandito sa Nepal o mama, mag-share kami ng ganon. Kasi pare-pareho kaming makaka-relate kung ano ba ang tinatawag ng arranged marriage, tsaka yung love marriage. So, and I guess, pare-pareho kaming hindi din agree sa tinatawag ng arranged marriage. Which is maganda. Dahil pareho kaming mga open-minded, nagkakaintindihan, tsaka yung points of view ko, ganon din yung points of view nila para sa mga anak nila guys. So, maganda yung ganon. Kasi, ano kami ba? Kumbaga, naging open din sila about that. And ako din at the same time, hindi ako nag-hesitate na mag-share din ng aking opinion. O diba guys? Diba? Parang kailan lang napapag-usapan na yung mga ganyang-ganyang bagay para kay Johan at syempre para din sa mga ka-age niya. By the way guys, ang lamig. Malamig na talaga guys. Talaga, malamig na talaga. Ito na talaga yung winter. Although meron pa rin mainit-init konti, pero pag mga ganitong oras na, lamig na talaga siya. Nakakatuwa sila. Anak nila Didi yung nakapula. And the rest siguro kaibigan niya yan. O mga relatives nila. Aso nila yan. No? Yung aso, hindi niya tinatantanan talaga yun. Si Bay. Sipag din ni Bay. Ano, grabe din yung mag-asawa na yan. Sobrang sipag. Siwan parating na. So, ayun guys. I-end ko na yung vlog. And isang napakalamig na gabi from us. Mag-ingat kayong lahat. May God bless you all. And again, thank you so much sa lagi niyong pagbibigay ng likes and comments sa mga videos ko. Thank you so much. And sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. May God bless you all guys. I love you ulit. And ingat kayong lahat. And see you again on our next vlog. Bye! Good night!